So, yun, what's up mga master, no? Nandito ulit yung Kuya Jopet nyo, no? Para sa panibago natin video, no? Bali, ang ituturo ko ngayon, no? Kung paano maglagay ng kasi na po na biyak tong hose ko, ano, pumutok, no? Bali, wala tayong tinatawag na lock, yung ferrule lock, no? Bali, ang gagamitin ko rito, yung alhambre, no, para dito sa ating fitting kasi pumutok siya habang ginagamit ang sagasaan, no. Abay, itong yun, no, maglalagay tayo ng fitting, no, dito sa hose natin kaso wala tayong ferrule lock, kaya ang gagamitin ko rito alhambre, no. Bali, may guhit siya. Ginuwitan ko siya para malaman ko kung hanggang saan yung lock ko, para malaman ko kung saan ko lalagay yung alambre, no. Bali, ito yung alambre ang gagamitin natin. Turo ko sa inyo paano kung yung pagkabit na ito, DIY. So, yan, pinabitan natin yung alambre, no. Lalagay ko siya alambre ngayon dito sa may guwit. Yan yung may guwit na yan, dyan natin nilalagay yun, no. Kasi wala tayong ferrule lock ang tawagin, no. Kaya ito muna DIY natin, alambre na rin naman nilagay ko sa kabila ko, eh. So ito, umpisa na natin paano paglagay ng alambre. So ikot muna natin ng isa to, no. Ikot mo muna ng isa. Dahil pagka-ikot natin ng isa, hatakin natin. Hatakin ng pamagitan ng plies. Tapos ikutin natin ng dahan-dahan, no, para talagang lock na lock talaga siya, no. Kaya siguraduhin nyo yung alambre nyo nakatali rin na maigi, no, kung saan nyo itatali siya, no, para habang hinahatak nyo siya humihigpit, kasi mamaya bumigay yung pinagtalian nyo, may useless din, no. Ikot-ikutin nyo lang siya hanggang sa pag nakita nyo mahigpit na, ikutin nyo pa siya ngayon ng isa pa, ikot, para talagang lock na lock siya. Tapos ganun pa rin, ikot-ikot nyo pa rin yung hose nyo, ikot-ikot nyo pa rin para talagang malak yung fitting natin, no, para hindi masyadong walang singaw, no. Kung magkaroon man patak-patak lang, no, kasi ito nagkakaroon to ng kahit isang patak na tulo lang, no. Pero mas okay na yung at least nagagamit kasi sa hindi nagagamit dahil pumutok nga yung hose ko, tapos wala naman akong ferrule lock, no, tinatawag, kaya alambre ang ginagamit ko. So okay na to, paliikutin na lang natin ulit ng isa pa ng ikot para siguradong mahigpit, no, para hindi tatalsik, kasi yung nakatakutan natin dito baka tumalsik yung hose, no, sa sobrang lakas ng pressure ng tubig natin, no. Kaya mas okay na yung kahit pumapatak siya ng paisa-isa lang, no. Hindi naman kalakasan yung patak, talagang isa-isa lang. Tapos ikutin na natin, ilak na natin ng yan, pinotel ko na. Tapos ayan, ilak na yan. Makita nyo, may ikot ang dating, no. Bali isa pa lang yan ang ginagawa ko kasi dalawa, para sigurado mo hindi tatalsik. Maglalagay pa tayo ngayon ng isa pa sa baba, no. So ganun nila yung proseso, no. Ikutan nyo muna ng isa, tapos siguraduhin yung mahigpit ang pagkakatali nyo sa pinagtalian nyo ng alambre, no, para hindi bumigay yung pagkakatali ng alhambre pagka inatak natin, no.
Bali in-adjust ko muna siya kasi umiksi na yung alambre natin. Ano na to, pangalawang putok na to. Bali habang ginagamit nasagasaan yung iba kasi pag gumamit binabalagbag yung hose. So ayan, ganun ulit, ikutin muna natin ng isa, no. Pagka-ikot natin, tsaka nyo atake nyo yun, no. Yan, atake nyo siya, tapos ganun pa rin, no. Parehas lang ang gagawin, no. Ikot-ikutin nyo hanggang sa mag-lock siya. Kung hanggang sa humigpit siya, no, makikita nyo naman na higpit siya dahil yung hose nasasakal na yun, nasasakal na yung fitting natin. Tapos panibagong ikot na naman, no. Bali kahit dalawang lock lang ang gawin nyo rito, okay na to, no. Hindi natatalsik yung hose nyo kasi dati ginawa ko rito isang lock lang, tapos isang lock lang siya, hindi pa mahigpit. Kaya pagkalagay ko mga kalating oras ata tumalisik yung hose, no? Tumalisik yung hose, sambola talaga yung tubig, no? Kaya yung ginawa kong dinalawa ko na, no? Ayun, simula nang dinalawa ko siya, hindi na siya tumatalsik, no? Lock na talaga siya, no? Bali kaya gumawa ulit ako nito dahil nga pumutok naman dahil nasagasaan. So pinutol ko yung nabutasan, tapos ginawang kulay ng panibagong pagsasalpakan ng fitting natin, no? Ayan, bali ikutin natin ng maigi, siguraduhin natin sakal na, no? Tapos pagka napansin yung lock na yan o sakal na, putulin na lang, no? Ayan, putulin nyo. Bali yung dulo ko, yung salpakan mismo ng nozzle, ganyan na rin, no. Tapos nilagyan ko lang siya ng goma para hindi makasugat, kasi pumutok din banda ron dahil ganun din ginamit. Sabi may dumaan na truck na sagasaan, putok. Buti mga malapit lang, buti pumuputok sila doon banda sa malapit sa dulo, kaya hindi magastos. Nagbabawas lang ako, huwag naman sana pumutok sa gitna kasi yun mahaba-haba yung natin, puputulin natin. So pag nalock na, no, itupi lang natin, no? Itupi lang natin maigi para hindi rin kayo masagatan, no? Tapos makikita nyo, ayan, talagang sakal na, solid na. Kung hindi nyo kayang baluktutin, pwede nyo pukpukin yan, pukpukin nyo na lang, no. Huwag naman sobrang pukpok, yung tamang pukpok lang. So ayan ang itsura nya, no. Kita nyo naman, kahit hindi natin kailangan ng lock na perol kung tawagin, alambre lang na lock pwede na yan, no. Kasi kahit may lock tayo na perol, kung wala naman tayo yung pang-ipit dun para malock, useless din. Salpak na natin siya, no. Kaya mapapansin nyo meron akong nakalagay na 1.5 dyan na pang soft drinks, no, kasi ayun ang sumasalo dun sa tumutulo, no, kasi kahit pa paano may patak-patak siya, kaya sinasalo ko siya para hindi mabulok agad ng lagayan, no. Hindi pangit tingnan yan, kahit pa isa-isa lang yung patak niya, hindi naman kalakasan, sinasalo ko na lang din para yung lagayan kasi inaano ko na wag mabulok agad para hindi pangit tignan. Para kung halimbawa ibibenta mo, hindi natin ibibenta ito. Bali wag lang siya mabulok, no. So ngayon tatestigin natin, no, para malaman natin kung tatalsik siya, para makita nyo rin na ang tulo niya hindi kalakasan, patak-patak lang, tsaka makita nyo rin na hindi siya tatalsik, no. Kasi yung unang gawa ko nga tumalsik siya. So ayun, nakita nyo putok, diba? Sakit. Wala tayong magagawa, alam mo sa business yan. Nasagasaan daw kasi habang ginagamit ng customer natin, hindi niya naman daw alam.
So, testingin natin ngayon yan, no? So, ito na. Testingin natin, no? Maghuhulog na ako ng 5 piso. Para maano natin kung tatalsik siya o sobrang lakas ba ng tulo niya. Kasi pag paisa-isa lang yung tulo, pwede na yun. Hindi naman kalakasan. Kasi may nakita akong ganyan, sobrang lakas talaga ng tulo. Pinapabayaan niya lang, talagang hindi tulo. Ano talaga? Talagang wisik talaga, talagang talsik talaga. Ayan o, nakita natin ang lakas Okay na ulit. Tapos ganyan lang siya. Ayan o. Halos di nga maano yung tulo niya. Paisa-isa lang. Patak-patak lang talaga. Hindi naman karamihan. Ayoko lang mabasa yung lagyan yung bakal para hindi kagad mabulok. Ayan, papansin nyo. Ni halos di ayaw nga niya tumulo, no? Ayan, kita nyo, lakas. Okay na yung lock natin dyan. Sinet ko muna siya ng 1 minute para makita natin, para mabilis na. Kita nyo, halos wala akong tumutulo. Nilagay ko lang yung 1.5 para kalimbawang tumulo siya. Ayun, meron na pa isa-isa, no? Hindi naman siya kalakasan, kaya pwede na ako dyan. Ayoko lang pumatak sa bakal para hindi kagad mabulok yung bakal. So yan, tapos na ang testing natin, no, mga master, no. Tagumpay yung ginawa natin, yung lock ng alambre, no. So wala tayong perol, kaya DIY lang, no. Hanggang dito na lang mga master, no. Maraming salamat. Palike na lang. Maraming salamat.